sumama na kayo sa kanila para madala kayo sa evacuation center. Pakiusap! Hanapin niyo niligtas ang apo ko para awa niyo na! Lola Dolores! Lola! Sabi ko na nga pa kayo yan! Sinatoy! Bakit po? Ano po nangyari sa apo ninyo? Nabitiwan ko yung aking apo habang inaanod kami ng baha. Hindi makakalangoy si Natoy dahil sa kondisyon ng mga paa niya. Diyos ko, baka may nangyari ng masama sa aking apo. Lola, huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Ipagdasal po natin na mailigtas sana ang apo ninyo sa rumaragas ang baha. Tumila na ang bagyo. Pero madilim pa rin ang langit. Yes. Alam ko po, nag-aalala kayo sa apo ninyo. Pero kailangan po ninyo maging matatag. May mga natagpuan daw na bangkay sa gilid ng ilog. Dadalhin daw sa tapat ng Barangay Health Center para kilalanin. Ay, buti naman. Tess, ano daw yung sabi? May mga nakita raw na bangkay sa gilid ng ilog, Lola. Ano? Dadalhin daw sa tapat ng Barangay Health Center para kilalanin. Samahan mo ako doon! Kailangan ko makita yung mga bangkay na nandun! Baka isa na doon yung apo ko! Nandito na po tayo, Lola Dolores. Diyos ko po, ang mga bangkay, ang dami nila. Marami daw po nasawi sa pananalasa ng super typhoon. Tess, samahan mo ako. Opo. Titingnan ko kung nandito yung aking apo. Sige po, magtakip lang po tayo ng ilong kasi mabaho. Naku, karamihan sa mga bangkay, hindi na po makilala. Nabubulok na yung iba. Pero alam ko naman yung huling suot na damit ni Natoy. Bukod sa malalaman ko agad na siya yun dahil sa kalakihan ng mga paa at saka binti niya. Lola Dolores, mukhang wala po ditong hinahanap ninyo. Sana, Tess, wala talaga. Sana buhay pa ang apo ko at makita ko na siya. Makita na rin siya ng mga nagre-rescue. Oh, Diyos ko po. Parang awa niyo na po. Iligtas po sana ninyo ang apo ko. Ano ba tinuturo mo? Mga kasama! Halika na rito! May nakita ko tao sa tabi ng ilog! Ay, ako, akala niyo ako yan ah. Nabay ko pang galing pa ito sa maraming balang! Baka naman patay na yan. Eh, pulsuhan mo! Dali! Pagkabuhay pa! Teka, pupulsuhan ko. Ba, Ano? meron pa, may pulso pa. Buhay pa. Dali natin sa ospital. Apat na araw na simula nung tumigil ang bagyo. Nandito pa rin tayo sa evacuation center. Dahil sabi nila, hindi pa raw humuhupa ang tubig sa ilog. Tess, nag-aalala na ako sa aking apo. Kumusta na kaya siya? Nakaligtas kaya siya? Ipagdasal po natin sa Panginoon na sana mahanap na si Natoy. Pero sakali mang hindi pinalad si Natoy na makaligtas, inihiling ko na lang sa Diyos na kahit bangkay na lang ng apo ko makita ko. Lola Dolores. Tess, maraming salamat. Nandito ka lagi sa tabi ko para palakasin ang loob ko. Sa totoo lang, hindi na ako umaasa na makikita ko si Natoy ng buhay. Pero ikaw, palagi mo akong binibigyan ng pag-asa. Tiwala sa Diyos ang pinangahawakan ko, Lola Dolores. Kaya nananatili po akong positibo na buhay pa ang apo ninyo. May nakakita sa'yo na palutang-lutang sa ilog. Inakala nila nung una na patay ka na. Pero nung mapulsuhan ka nila, agad ka nilang dinala rito sa ospital.
Siya nga pala, ako si Gilbert. Isa akong social worker at nagtatrabaho sa Alab Kapatid Foundation. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Ano ba ang pangalan mo? Ha? Taga saan lugar ka? Sinong kapamilya mo na pwede naming makontak para ma-inform sila na ligtas ka? Wala po akong maalala, Kuya Gilbert. Wala? Hindi ko po alam kung sinong pamilya ko, kung saan po ako galing. Kahit pangalan mo, hindi mo maalala? Hindi ko rin po maalala. Ay, nagka-amnesia ka. Pero huwag kang mag-alala. Sisikapin namin na maibalik ang lahat ng alaala mo. Sa ngayon, tatawagin muna kitang Raymond, ha? Dahil natagpuan ka malapit sa kumbento ng St. Raymond Peñafort. Oo. Ang mga binti ko, kumikirot na naman. Ano ba? Yan naman tungkol sa mga paa at binti mo. Sinuri yan kanina ni na Doc Matthew at Doc Vivian. Kaya lang, ang findings nila, cancerous yung sakit mo eh. Kailangan daw putulin ang 2 binti mo para hindi na ito maging life-threatening. Ganun po ba? Hindi na ako makakalakad. Huwag kang mag-alala. Inilapit ko ng kaso mo sa aming foundation at handa ka nilang tulungan. Sila nang bahala sa mga gamot at pagpapa-offer sa'yo. Siyempre, sagutin nila ang prosthetics para matulungan kang makalakad uli. Salamat po, Kuya Gilbert. Sir, may balita na po ba kay Renato Garcia, alias Natoy? Ilang linggo na po siya nawawala. Baka po nakita niyo na siya. Pasensya na po, pero ginawa na po namin ng lahat para mahanap si Renato Garcia. Pero bigo kami. Diyos ko. Pinatigil na rin po ng lokal na pamahalaan ang rescue operation. Hindi po pwede. Hindi niyo pa Lola. nahanap ang apo ko. Lola, naiintindihan po namin kayo. Pero sa lagay ng apo niyo na may sakit, malabong makaligtas siya sa rumaragasang baha. Kailangan niyo pong tanggapin ang posibilidad na wala na ang apo ninyo. Hindi ko kaya. Natoy! Apo ko. Hindi niyo pa nakikita ang bangkay niya. Ang ibig sabihin, may posibilidad pa buhay si Natoy. Kung hindi niyo siya kaya hanapin, pues, ako maghahanap sa apo ko. Kayo po pala, Lola Dolores. Yes. Pasensya ka na sana ako na istorbo kita. Hihingin ko sana ang tulong mo sa huling pagkakataon. Sige po. Ano po bang pwede kong maitulong? Luluwas ako papuntang bayan para doon hanapin ang apo kong si Natoy. Kinukutuban ako. Buhay pa siya. Napadpad lang sa ibang lugar. Pagbabaka sakali ako, baka nasa bayan lang siya. Tess, baka pwedeng makahiram kahit pamasahe lang. Huwag po kayo mag-alala. Sandali lang ho. Kukuha lang po ako sa loob ng pera. Lola, eto po, 300 piso. Pasensya na po. Yan lang po ang kaya namin mag-asawa. Naku, Tess. Malaking bagay na ito sa akin. Maraming salamat. Habang buhay akong tatanaw ng utang na loob sa iyo. Wala po yun, Lola. Basta mag-iingat po kayo palagi. At sana, mahanap niyo na po agad ang apo ninyo. Malaki din pala ang napinsala ng nakaraang bagyo sa bayang ito. Ay, sana nailigtas si Natoy. At nandito lamang siya sa bayan. Nasaan na nga ba yung litrato ng aking apo? Ay, eto. Eto nga pala, nasa aking bulsa.
Papakita ko ito sa mga taong naririnig. Baka sakaling makita nila si Natoy. Mama, pasensya na po sa istorbo. Lola? Ano po yun? Itatanong ko lang sana kung nakita niyo itong apo ko itong nasa litrato. Naku, pasensya na po. Hindi ko po siya nakikita. At teka, itatanong ko po sa mga kasamahan ko, ha? Mga kasama! Oh, Hindi kayo. Ayan. Nakita niyo ba itong tao nasa litrato? Apo yan ni Lola. Nawawala raw eh. Teka na, patagayin. Oh, Ito. Ayan. Wala kami nakikita ganyan, pare. wala. Hindi ko nakikita yun eh. Lola, saan niyo ba siya huling nakita? Kasi noong gabing may bagyo, tinangay kaming pareho doon sa ilog. Nabitiwang ko siya. Simula noon wala na akong balita sa kanya. Kailan ba nangyari? Naku, Lola, baka kasi Baka patay na nga po ko. opo. Hindi. Patay po niyo yung dumaan sa probinsya natin eh. Marami na sawi. At kapag natangay ka ng rumaragas ang ilog sa gitna ng bagyo, may malabong makaligtas ka. Naku, sorry po Lola, baka wala na po yung apo ninyo. Iyo, patulong naman. Baka nakita niyo itong apo ko. Ito yung litrato niya, Ha? Wala ho. Wala. Ale, baka nakita niyo itong apo ko. Ito, baka meron sa inyo nakakita sa apo ko. Wala nakita yan. Anong awa niyo na? Hindi. Diyos ko. Pag-iisang linggo na ako naghahanap kay Natoy. Mukhang wala siya dito. Pero nararamdaman ko po, Panginoon, buhay pa nga po ko. Pakiusap. Makita ko na sana siya. Ubus na yung pera ibinigay sa akin ni Tess. Isang araw na rin akong hindi kumakain. Nangihina na ako. Pamamatay na yata ako sa gutom. Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko nakikita ulit ang aking apo. Gutom na ako. Hindi ko na kaya. Sakit ang tiyan ko. Kahit magnakaw na lang ako ng pagkain, magkalaman lang ang sikmura ko. Ayun, merong nagtitinda ng prutas doon. Teka, kukuha ko ng isang mansanas nang hindi niya napapansin. Eto, nasa tapat na ako ng mga mansanas. Ayan, nakakuha na ako. Hoy, Lola, ano yan? Nakaw ka na paninda ko Juan. Kinuha mo yung paninda ko Balik mo yan! Eto na, binalik ko na. Hoy, lumayas ka sa tindahan ko Sige, alis na ako. Nagtatrabaho kami ng marangal dito, tapos kayo magnanakaw lang? Ang tanda-tanda nyo na! Pero wala kayong pinagkatandaan! Kumakapit ako sa sanga para hindi tayo anurin ng baha. Huwag kami bitaw sa mga kamay ko na to. Lola, hindi ko na kayang kumapit. Tatangayin na ako ng baha. Lola! Bangungot lang pala. Teka, sino yung matandang nasa panaginip ko? Siya kaya ang lola ko? Mamang pulis, patawarin niyo ko. Hindi ko naman sinasadyang magnakaw ng pagkain doon sa tindahang yun. Nagawa ko lang yun kasi halos pagtatalawang araw na ako hindi kumakain. Wala po ba kayong kamag-anak dito? Wala po, sir. Kaya ako nandito para hanapin ang aking apo.
Nagkaiwalay kami nung gabing nanalasa ang malakas na bagyo. Nakikiusap na po ako sa inyo, sir. Palayain niyo na po ako para mahanap ko ang aking apo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi nagsampa ng kaso sa inyo ang tinderong pinagtangkaan yung nakawan ng pagkain. Makakalaya din po kayo, Lola. Talaga po? Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mamang Pulis. Yan pong tungkol sa apo nyo. Handa po namin kayong tulungan sa paghahanap. Kailangan lang po namin ang litrato niya at ilang mga detalye, katulad ng pangalan at edad. Ay, opo. Tsaka, Lola, eto, tanggapin nyo. Pera? Binibigyan niyo po ako ng pera, sir? Tulong ko po yan sa inyo para makabili po kayo ng pagkain. Sapat po yan para sa 3 hanggang 5 araw. Salamat po, sir. Tulog ka na langit sa akin. Sa wakas, ay nakakain na rin ako. Pero paano na lang kung naubos sa itong perang binigay sa akin? Anong gagawin ko? Ayoko naman magnakaw uli ng pagkain para lang mabuhay. Ang daming truck ng gulay na dumating sa palengke. Yung mga gulay na natatapon, hindi na kinukuha kahit magaganda pa. Ay, teka, malapitan nga. Tama nga. Magaganda at mukhang sariwa pa itong mga gulay. Iho, pwede bang kunin ko itong mga ito? Opo, Lola. Sige, kunin niyo na yan. Ay, salamat. Kunin ko na yung mga natapong gulay na mukhang sariwa pa. Ayun, merong bilao sa hindi kalayuan. Doon ko ilalagay ang mga makukuha kong gulay. Eto, nakuha ko na itong bilao. Tama-tama ang laki nito sa mga gulay. Mga repolyo, kamates, mga carrots, pechay bagyo. Ay, sariwan-sariwa. Pwede ko itong ibenta. Panginoon ko, salamat po sa konting biyayang binigay mo sa akin ngayong araw. Ilang araw na akong nagtitinda ng mga napupulot kong gulay din sa palengke. Kahit pa paano nakakaraos ako at nagkakaroon ng konting panggastos. Mga pulis na dumating! Huli na mga illegal. Sandali, bakit nagkakagulo? Pwede na mga pulis! Diyos ko po! Kailangan ko na makalis dito! Yung mga paninda ko na sa bilao, teka, kukunin ko! Nasagi ako! Ang mga paninda ko! Huwag niyo tamakan! Ang mga paninda ko! Diyos ko po! Buti na lamang nandito ako sa ilalim ng tuloy tumitira. Nakapaglaban na rin ako ng ilang ko mga damit. Sana naman ay tumila na ulan. Pag ganito kalakas ang ulan, aalala ko si Natoy. Kung paano kami naghiwalay. Apo, hanggang ngayon, malakas pa rin ang kutob ko na buhay ka. Sana magkita na tayo. Sana makasama na kita. Panginoon, nakikiusap na ako sa iyo. Matapos na po sana ang paghahanap ko. Bili na kayo ng mga gulay. Kamates, ay repolyo, sayote. Mura lang to, bili na kayo. Mga suke. Mura lang to mga gulay na tinda ko. Kanong repolyo? 30 lang isang ulo ng repolyo. Akin na isang ulo ng repolyo. Eto. Itong bayad. Sandali ha. Sandali lang yung sukle. Ma? Kayo po ba yan? Ana?
Mabuti naman, Raymond. Nagkamalay ka na. Kuya Gilbert, ang mga paa ko. Successful ang amputation ng 2 paa mo. Ligtas ka na. Tuluyan na akong hindi makakalakad. Raymond, huwag kang malungkot. Dahil may posibilidad pang makalakad ka. Talaga po? Paano? Inilapit namin ang kaso mo sa isang grupo ng mga prosthetist dito sa Pilipinas. Handa ka raw nilang sponsoran ng prosthetic legs. With prosthetic legs, makakalakad ka ulit. Makakalakad uli ako? Oo, kaya ikaw huwag ka nang malulungkot. Dahil lahat ng dasal mo sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Ana, sa totoo lang, hindi ko na inaasahan na magkikita pa ulit tayo. Pero masaya ako kasi kasama kita ngayon. Dito kayo nakatira sa ilalim ng tulay? Bakit? Tsaka ano bang dahilan nyo? Bakit pumunta pa kayo dito sa syudad? Nandito ako para hanapin ang aking apo, ang anak mo. Ano pong nangyari kay Natoy? Nagkahiwalay kami nung kasagsagan ng malakas na bagyo. Tinangay kaming pareho, pero una ako nailigtas. Si Natoy, hindi ko alam kung saan napadpad. Ang anak ko si Natoy. Marami ang nagsasabi na patay na raw ang apo ko. Na malabong makaligtas siya sa rumaragasang baha dahil mayroon siyang malalang karamdaman. Pero Ana, malakas ang kutob ko. Buhay pa si Natoy. Kaya ako napadpad dito para hanapin nga siya. Posibleng makaligtas pa si Natoy kung sinasabi nyo na meron siyang malalang karamdaman nung tinangay kayo ng baha. Hindi anak. Ramdam na ramdam ko na buhay si Natoy. Ana, tulungan mo kong hanapin ang aking apo. Oo po. Nakikiusap ako sa iyo. Opo, ma. Tutulungan ko kayong hanapin natin si Natoy. Pero bago ang lahat, sumama na kayo sa akin. Inaalis ko na kayo sa buhay na ganito. Ma, patawarin niyo ako. Kung nagawa ko kayong iwan ng anak ko ng mahabang panahon. Oh, Raymond, nakakabit na ang prosthetic legs mo. Kinakabahan ako. Alalayan kitang tumayo, ha? Ayan. Nakatayo ka na. Simulan mo na akong makbang. Sige, dahan-dahan lang. Eto, hahakbang na ako. Sige pa. Ang galing! Salamat! Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakalakad ulit. Tataluin ko po malaking utang na loob sa inyo to. Natoy, apo ko. Panaginip lang pala. Ma? Napanaginipan niyo si Natoy? Oo, anak. Nagkita na raw kami. Masayang-masaya siya kasi magaling na raw ang mga paa niya. Sayang. Panaginip lang pala. Ama, o nga pala nakapagluto na ako ng agahan. Tara na, kumain na tayo. Ikaw, Ana, gusto mo pa bang makita at makasama si Natoy? Opo, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Babawi ako sa mga naging pagkukulang ko sa aking anak. Sana totoo na. Totoong buhay pa siya. Buhay ang anak mo, Ana. Lalo akong naging kumpiyansa ngayon. Ang dalangin ko na lamang sana sa Diyos. Sana makita natin siya. Sana nga po, Ma.
Malungkot na naman kayo. Ilang buwan na nating hinahanap si Natoy. Sa totoo lang, anak, nawawalan ako ng pag-asa na makikita pa natin siya. Baka talagang wala na si Natoy. Ana, hindi. Hindi ko kayang tanggapin na wala ng aking apo. Ako ang nagpalaki, nag-alaga, nag-aruga sa kanya sa mahabang panahon. Ibinuhos ko sa kanya lahat ng oras at pagmamahal ko. Kaya gano'n na lamang siya ka-attach sa inyo. Dahil sa kanya, kaya ako patuloy na lumalaban. Kaya hindi ako sumuko sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa amin. Ang pagmamahal ko sa kanya ang nagbibigay sa akin ng rason para mabuhay. Pero sa pagkawala niya, unti-unting nawala ng saysay ang lahat ng mga hirap, sakripisyo at pag-asa ko sa buhay. Pero kailangan din nating tanggapin ang katotohanan na baka hindi nakaligtas si Natoy sa trahedyang yun. Oo, masakit. Pero wala na tayong magagawa. Kung yun ang naging kapalaran ng anak ko. Iba kasi ang nararamdaman ko, Ana. Pwedeng maling nararamdaman nyo. Baka siguro kaya hindi natin makita si Natoy. Kasi nga, talagang wala na siya. Ana, hindi ko matatanggap. Oh. Ma. Natoy! Kumakapit ako sa sanga para hindi tayo anurin ng baha! Huwag kang bibitaw sa mga kamay ko po! Lola! Hindi ko na kaya kumapit! Tatangayin na ako! Lola! Lola! Raymond? Raymond, okay ka lang ba dyan? Pwede ba akong tumuloy? Tuloy. Raymond, okay ka lang? Narinig kitang sumisigaw at parang pinapangungot kaya kumatok ako. Kuya Gilbert, naalala ko na ang lahat. Ha? Natoy. Ba? Natoy yung pangalan ko. Talaga? At ang huling kasama ko bago ko tangay ng baha ay ang Lola Dolores ko. Oh, mabuti naman. Nagbalik na ang alaala mo. Kuya Gilbert, tulungan mo ako. Ha? Kailangan kong bumalik sa bayan namin dahil nararamdaman kong buhay pa ang lola ko. Sigurado ako, hinahanap niya ako. Ma? Bakit hindi pa kayo umakyat sa itaas para matulog? Magdarasal lang muna ako dito sa maliit mong altar sa sala. Si Natoy ba yung lalaking nasa larawan? Oo. Yan ang anak mo. Ngayon ko lang naalala ulit. May nakatago pala akong litrato niya. Ay, makakalimutin na ako. Epekto ng katandaan. Kamukha mo si Natoy. Oo nga, Ma. Magkamukha nga kami. Ana, kailangan kong tanggapin ang katotohanan na baka hindi na nakaligtas si Natoy sa trahedyang yon. Pinagdarasal ko na lamang sa Diyos na sana masaya ang aking apo. Saan man siya naroroon. Siguro panahon na para magsimula ulit ako ng panibagong buhay. Hindi pa naman sigurang huli ang lahat. Iba, anak? Oo naman, Hanggat buhay tayo, palaging may pag-asa. Hindi bali, Ma. Kasama ninyo ako sa bagong buhay na tatahakin ninyo.
Nawala man sa akin si Natoy. Pero ipinaglapit naman tayo ng tadhana. Salamat, anak. Bumalik ka ulit sa aking buhay. Pangako, Ma. Hindi ko na kayo iiwan. Sasamahan ko kayo hanggang sa huli. Dito ka pala nakatira sa bayang ito. Opo, Kuya Gilbert. Pag-aabak ka po ang trabaho ng karamihan sa mga tao rito. Kaya mapapansin ninyo, yung mga nakakasalubong po natin, malalaki ang mga paa. Dahil meron silang filariasis, alam ko, normal talaga sa mga nag-aabak ang sakit na yan. Ayun na ang bahay ni Aling Tess. Ha? Yung kaibigan ng lola ko. O tara, puntahan natin. Nandito na tayo. Ako na po ang kakatok sa pinto. O sige. Tao po. Tao po. Aling Tess, nandyan po ba kayo? Tao po. Ay! Ay, Diyos ko! Natoy! Buhay ka! Oh. Magmerienda muna kayong dalawa. Salamat po, Aling Tess. Natoy, akala naming lahat dito patay ka na. Buti na lang talaga at nakaligtas ka. Si Lola po. Kamusta na po siya? May balita po ba kayo sa kanya? Nung tinangay kayo ng baha, nailigtas agad ang lola mo. Pero sobra siyang nag-alala sa'yo. Ayun, lumuwas siya papuntang syudad para hanapin ka. Kasi nararamdaman niya buhay ka. Saan pong syudad? Alam po, pumunta siya ng Legazpi. Sa totoo lang, nag-aalala ako nun eh. Kasi mag-isa lang siyang umalis. Kuya Gilbert, Oh, Natoy. kailangan nating bumalik ng Legazpi para mahanap ang lola ko. Matanda na siya. Baka kung ano nang nangyari sa kanya doon sa syudad. Sige, Natoy. Babalik tayo doon. Gagawin natin ang lahat para mahanap siya. Anong gagawin natin dito sa radio station, Kuya Gilbert? Marami kong kakilala na radio announcer. Baka matulungan nila tayo sa paghahanap sa lola mo. Sana sa pamamagitan nito, mahanap na natin si Lola. Sobra na akong nag-aalala sa kanya. Natoy, lakasan mo lang ang loob mo. Nandito na tayo. O ano, handa ka na bang manawagan? Opo, Kuya Gilbert. Ma! Handa ng agahan. Tara na, kumain muna tayo. Ay, sige na anak. Susunod na ako. Matatapos na itong ginagawa ko. Pumasok na kayo. Dalian nyo. Ay, bakit ba? Si Natoy, nasa radyo. Ako po si Renato Garcia, o mas kilala bilang Natoy. Nananawagan po ko ngayon sa inyo para mahanap po ang aking lola na si Dolores Garcia. 75 years old na po siya. Huli po kami nagkasama nung gabing sinalanta ng bagyo ang aming lugar. Nabalitaan ko po mula sa aming mga kaibigan na nakaligtas po ang lola ko at nagpunta po dito sa Legazpi para hanapin ako. Ma, si Natoy yung nasa radyo. Atoy. Aking apo. Sa sino man po nakakakilala o nakakita sa aking lola, nakikiusap po ako. Ipagbigay alam niyo po sa istasyong ito. Sobra po ako nag-aalala kay lola ngayon. Matanda na siya. At ayoko po siyang bigyan ng alalahanin. Lola, kung nakikinig po kayo, gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo kung matagal akong nawala. Marami po kasi nangyari sa akin nang hindi ko inaasahan. Bukod sa nawala po ang aking mga alaala ng ilang buwan. Lola, palagi po kayong mag-iingat. Huwag po kayong mag-alala. Magkikita at magkakasama po tayo. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Tama ang kutob ko, anak.
Buhay ang aking apo. Opo, Ma. Buhay si Natoy. Salamat sa Diyos. Anong istasyon siya nanawagan, Ana? Ito po, naisulat ko po kanina. Puntahan natin si Natoy. Ngayon na. Matagal ko lang gustong makasama ang aking apo. Ma, huwag kayong kabahan. Makikita na natin si Natoy. Hindi ako kinakabahan, Ana. Nasasamik lang ako makita at mahayakap siya. Lola! Natoy! Natoy, apo ko! Aking apo, buhay ka! Salamat sa Panginoon. Dininig niya matagal ko ng manalangin. Lola! Hindi niyo lang po alam kung gaano ako nag-alala sa inyo. Patawarin niyo po ako kung matagal akong nawala. Wala kang kasalanan, apo. Wala. Basta ang importante, nakakasama ka na namin ng mama mo. Si Mama? Ayan si Ana, ang mama mo. Kasama ko siya ngayon. Natoy, anak. Mama? Kayo po ba talaga yan? Oo. Ako ito, Natoy. Mama! Mama ko! Akala ko po hindi ko na po kayo makikita. Patawarin mo ko. Kung iniwan kita ng mahabang panahon, labas ko pinagsisisihan yun. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Ang mahalaga, nakita at nayakap ko na rin po kayo sa unang pagkakataon. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon na makita at mayakap kita. Natoy, pangako, hindi na kita iiwan. Hindi ko na kayo iiwan ng lola mo. Mama! Oo, pangako yan, anak. Babawi ako sa'yo. Sisikapin kong maging mabuting ina sa'yo. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Para gampanan ko ang mga tungkulin ko. Ana, Natoy, ito na siguro ang pinakamasayang araw natin. Dahil sa wakas, nagkasama-sama na ulit tayo. Nabuo na muli ang ating pamilya. Natoy, apo, pwede bang tumuloy sa kwarto mo? Opo, Lola. Bukas po yung pinto. Ano, kumusta ka na, apo? Masarap ba ang tulog mo? Opo, Lola. Nalulungkot ako kasi naputol na pala ang 2 binti mo. Pero ang mahalaga, ligtas ka na. At saka, nakakalakad naman po ako gamit yung prosthetic legs na ibinigay sa akin ng mga kaibigan ko. Alam mo, apo, sobra akong nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. Lalo na doon kay Gilbert. Masayang-masaya nga po si Kuya Gilbert nung nag-reunion po tayong 3 ni na Mama. Sana dumalaw ulit siya sa atin. Naku, apo, akala ko talaga hindi na kita makikita pa. Sa totoo lang, nawalan na ako ng pag-asa na makikita pa kitang buhay. Pero mabait ang Diyos. Heto ka, ibinalikan niya sa akin. Ang dami pong pagsubok na dumating sa buhay natin. Hindi ko po akalain na malalampasan natin yon. Mabait ang Diyos, Natoy. Hindi niya tayo pinabayaan. Aba! Mukhang masinsinan yung pag-uusap niyo maglola. Ma, Luto na yung agahan natin. Tara na, kumain na tayo. Ay, Ana, paabot nga ng mga prosthetic legs ni Natoy para maikabit na at makababa na tayong 3. Eto po, Ma. O hala, apo, ikabit mo na. Tapos, aalalayan ka naming bumaba ng hagdan. opo, Lola. Ano, Natoy? Masarap ba yung niluto kong champurado at tuyo? Opo, Ma. Unang beses ko po makatikim ng champuradong luto ninyo. Ay, masarap magluto talaga yung mama mo. Kahit nung kasing edad mo pa lamang siya. Ay, si Ana, ang madalas kong katulong noon sa kusina. Talaga po? Ang galing naman. Anak, oo nga pala. Gusto mo ba mag-aral uli? Opo, Ma. Tamang-tama. Nagpaplano kasi akong i-enroll ka uli sa eskwelahan.
Kaya naman kitang pag-aralin kasi meron naman akong regular na trabaho. At saka, gusto ko rin na umasenso ang buhay mo balang araw. Abay, magandang balita yan, Ana. Matagal ko na pong gustong mag-aral ulit. Kasi pangarap ko pong maging abogado balang araw. Huwag ka mag-alala, anak. Tutulungan ka namin ng lola mo na maabot ang mga pangarap mo sa buhay. At magsisimula na yun ngayon, Apo. Salamat po sa inyo, Lola, Mama. Basta, Natoy, manatili kang positibo sa buhay. Huwag kang Ang mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Angkit Amor, Rosana Villegas,